Hello. So for our next topic, in activity number 3, so magke-create tayo ng three users, and each user has an instance showing the username in the index tab. Okay? And this instance has a volume attachment user. For user 1, 2 gig, for user 2, 3 gig, and for user 3 is 3 GB pa rin. So, alam niyo na kung paano gumawa ng users. Punta lang tayo sa users. Ah, create tayo ng user. Provide. Kaya nyo lang yan mag-loading. Okay. Tayo dito. So, act 1. User 1. Okay. Yan. So, next natin. Tayo sa attachment. Wala naman tayong i-attach dyan. So, next na natin. Tingin. Pwede tayong mag-copy ng permission dito sa EC2. Kasi kung may policy tayong na-i-attach. Yan. Kahit yan lang. Yan. Kailangan natin pala ito. Amazon EC2 full access. So, yun. Hanapin nyo lang yan dyan. Kasi ang tagal mag-loading kaya yan na. Amazon. Yan. Full access. Click nyo lang yan. Next nyo. And create user. Hanapin nyo lang to. Then return to user list. So, mag-login na tayo dun sa user na ginawa natin. Okay? Click mo lang yan. Yung ginamit mo user 1, and paste nyo lang yung kinapi natin. So, kainin na tayo. So, dito mag-create tayo ng instance. Papakita ko sa inyo yung procedure. Pero, nagawa ko na siya, pero gagawin ulit natin yung procedure. So, yan. Kaya natin mag-loading. So, just click launch instance, create a name for our web 1, and click nyo to for a free tier lang. Kasi yung iba may bayad na. And ganun din dito. Okay? Yan. Dalawa yung free tier dyan. Next is select. Pwede kayong mag-create ng new pair, pero ako ito na lang gagamitin ko. Nagawa kong gamit ko na dati. Allow HTTP. Allow nyo lang yan. And pwede kayong mag-add new volume dito, or yan, or dun sa mamaya kung paano i-attach. Pakita ko na natin. Kaya remove na lang muna natin yan. So kayo sa advance, yan. Paste nyo lang dito yung, para hindi na kayo mag-type sa terminal mamaya pag nag-connect kayo. Para automatic na siyang yan. Yan. Type nyo lang yan.
Then, double check nyo lang. Double check. Double check. Okay. So, launch nyo na pag satisfied na kayo sa ginawa nyo. Refresh lang natin siya sa yung init na yung laptop ko. Okay na may refresh. Yan. Ayan. Punta tayo ulit sa EC2. Successful na. Tignan natin kung running na. Ayan. Running. So, punta lang tayo sa volumes. Mag-create lang tayo dyan ng volume. Okay. Check pala natin to. Punta lang kayo sa volumes. Ayan. Okay. Dapat may ganyan. Pag open nyo yung public fan nyo. Okay. Public host nyo. So, dito, gawa lang tayo ng create volume. Size 2 GB. So, yun yung required para sa user 1. And, yun nga. Kahit leave it as default na yung iba. So, create na natin yung volume na yan. Okay. Refresh nyo. Refresh nyo lang. Yan. So, available na. May dalawa na tayong volume na available. 2 GB and 3 GB. Yung 3 GB, matagal kailan ko pa yan ginawa. Pero itong 2 GB, gagawa lang natin. Okay? Ito na tayo sa instance natin. And, click the instance. Hanapin yung volume. Naglalags na siya. So, punta tayo sa actions. Balik tayo sa volume. Tignan natin kung paano. So, attach natin yung volume. And, select nyo lang yung instance na ginawa natin. Yan. So, pwedeng ito or pwedeng yung natin. Ano tayo, balik tayo dito. Or stop muna natin to. Send lang natin siya. So, nag-stop na siya. Punta ulit tayo sa volumes. Click natin yung bagong gawa natin. Check nyo lang siya. And actions. Attach the volume. And select nyo lang yan. Ayan. Ito, pwedeng SDF. Yan.
PFDP. Ayan. So, attach na natin siya. And, ayan, in use. Diba? Ganun lang mag-attach ng volume sa instance. Okay? Yan lang. So, that's it for our activity 3.